Bakit pa pinapagalitan mo yung anak mo o sinisigawan mo yung anak mo bago kayo matulog? Pero alam mo ba, ang galit o pagsigaw mo sa anak mo bago matulog, malaking epekto niyan para sa kanila. Usapan naman natin ngayon guys, ang isang topic na napaka-importante. Bilang isang working tatay, ako po yun, umuwi ako na pagod galing trabaho. Siyempre, kahit pagod na, sinisigurado akong makikipaglaro pa rin ako sa anak ko. Na minsan, kahit tutulog na lang, sobrang hyper pa rin ang anak ko, ayaw pa rin matulog. Pero ang tanong, bakit hindi dapat pagalitan o sigawan ang bata bago matulog sa gabi? Minsan sobrang stress natin, pagod natin, frustrations natin, nakakalimutan natin ang epekto ng mga binibitawan nating mga salita sa anak natin. Naalala ko guys, 2 weeks ago pagod ako galing trabaho. Gusto ko lang sana mag-power nap pag uwi ko, kahit mga 10 minutes lang para syempre, medyo maging malighten up yung mood ko at mawala yung pagod kahit papaano sa akin. Pero syempre, as usual, napakagulo ng anak ko. Ginigising niya ako at ayaw niya ako matulog even for 10 minutes. At dahil pagod ako guys, nasigawan ko siya ng isang matindi. Pero after ko gawin yun, bigla ako nagsisi. Kasi naramdaman ko na gusto ng anak ko na makipaglaro lang sa akin, di ba? Namiss niya ako, bumagapon ako nasa labas eh. Hindi ko inisip noon na lahat ng sinasabi ko tatanim talaga sa isip niya. O yun, sa madaling salita, umiyak siya. Kahit na nakahiga na kami, higbi siya ng higbi. Dahil sumigaw ako. Sobrang takot niya guys at lungkot niya ng time na yon. Ngayon guys, na-realize ko na kung ano pala ang narinig ng mga anak natin sa atin. Dala-dala niya sa panaginip yun at eventually may posibilidad na hanggang paglaki niya maalala niya yun. Kaya nag-research ako kahit papaano. At sa pag-aaral ko, napag-alaman ko na hindi lang pala simpleng routine ang bedtime o pagtulog ng mga bagets. Isa raw yan sa emotional anchor para sa kinabukasan nila. Kaya dapat, maramdaman ng mga bata ang pagmamahal ng mga magulang bago siya matulog. Lesson learn ko dito guys, no? Kailangan nating iwasang magalit at kailangan nating iwasang magbitaw ng mga masasakit na salita sa bata. Especially sa bedtime. Kaya, after ng insidenteng yon, nag-research ako at ito mga bedtime habits na patuloy ko pang ginagawa ngayon na sana makatulong din naman sa inyo. Una, makipagkwentuhan sa anak. Kahit simpleng kwentuhan lang o kaya yung mga nangyari sa kanya sa buong maghapon, 15 to 20 minutes will do. Makinig ka lang kahit walang kwenta yung sinasabi ng anak mo or patalon-talon yung topic niya. Pangalawa, magtanong kung ano ang nagpapasaya sa anak mo ngayong araw. Magpo-focus yung mga anak mo sa mga positive na mga bagay na nangyari sa kanya within the day. Kunyari, meron siya natulungan na teacher niya o kaya classmate niya, pinahiram niya ng laruan niya. Mga simpleng bagay na may malaking epekto sa kanya. Pero lahat positive, di ba? Pangatlo, yakapin lagi ang anak at ibulong sa kanya ang words of affirmations, especially I love you, mahal kita anak at iba pa. Kahit simpleng yakap lang sa anak guys. Or kaya i-massage mo yung likod ng anak mo o ibulong mo sa kanya kung gaano ka ka-proud sa kanya. Ipaintindi mo sa kanya na nandiyan ka lang daddy at mommy. Magbibigyan sa anak mo ng assurance, saya, tsaka confidence din sa sarili niya. Huli at pinaka-importante sa lahat, huwag kang matakot na mag-sorry. Kung napagalitan mo ang anak mo, okay lang yan, pero bumawi ka. Yakapin mo ang anak mo at sabihin mo mahal mo siya. Umamin ka na nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Hindi mo papakita sa anak mo kung gaano mo siya kamahal. Kaya nga guys, sinasabi natin, hindi lang daily routine ang pagtulog o bedtime, kundi mahalagang bahagi yan ng pagpapalaki sa anak mo para maramdaman niya na safe siya, mahal mo siya, at maging emotionally healthy siya, especially sa paglaki niya. Ikaw, mamis at daddies, anong bedtime routine ang ginagawa mo para maging panatag at masaya ang gabi ng anak mo? Share mo naman yung tips mo para makatulong ka rin sa iba.